mag-umpisa. Tayo po ay mag-umpisa na. Isa po sa inconvenience ngayong umaga sabagat wala po tayong kuryente. Amen. Sa lahat ng araw ay tayo pa ang natapat ng linggo. So medyo madilim lang po tayo. Huwag natin i-open yung ilaw dyan sa likod. Hindi kakayanin po ng ating generator. Kaya medyo sacrifice lang tayo ngayong umaga. Amen? Amen? Okay, mag-alala. I-exhale lang natin service. Gusto nyo, closing prayer na tayo. Kasi considered naman yun, walang kuryente. Amen. Kaya let's bear one another, mga kapatid. Amen. Kailangan nyo ng pamaypay, mamaya-maya. Actually, nananalangin ako na sana ulan po ngayon. Ngayon lang ako nanalangin na dapat umulan ng linggo para at least medyo maaliwalas. Pero yan ang kalooban ng Panginoon and so be it. Amen. Let's enjoy the day for the Lord. Amen. Kaya kayo ba yung masaya ngayong umaga? Amen. Parang hindi kayo masaya. Are you happy this morning? Amen. Let's all stand up, please. Tayo po umawit. Awitin po natin yung Victory in Jesus. Page 118 of your hymnals. Page 118 po sa ating hymnals po. Victory in Jesus. Ganyan nyo na po bang natin? Okay, first one sa I heard a long story. Ready? Sing. I heard a long story. How a secret came from glory. How he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his glory, all his precious blood atoning. There I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory, beneath the cleansing blood. I heard about his healing, all his cleansing power revealing. How he made the lame to walk again, and caused the blind to see. And then I cried to Jesus, God gave him a broken spirit. And somehow Jesus came and brought with me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory, beneath the cleansing blood. I heard about the mansion he has built for me in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea. About the angels singing and the old redemption story. And songs each day I'll sing of him, the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me
Amen. Yan po, kayo po, recommend our Bibles po sa Proverbs chapter 26. Proverbs chapter 26 po. Amen, nandiyan na po ba ang lahat? Amen? Amen, basahin ko po ang verse 1, tayo po sa verse 2, hanggang umabot tayo sa verse 28 po. Amen, verse 1, as though in summer and as rain in harvest, so honor is not simply for a fool. Verse 2, As a bird by one wing, follow by flying, the first step shall not come. A whip for the horse and bridle for the ass, and a rod for the fool's back. answer not a fool according to his folly. Folly, Lest thou also be like unto him. answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own conceit. 7. Meditate the hand of the fool, flatteth of the feet, and thinketh knowledge. The legs of the lame are not equal, so is a parable in the mouth of fools. As a thorn goeth up into the hand of a drunkard, so is a parable in the mouth of fools. As a dog returneth to his vomit, so a fool returneth to his folly. Conceit. There is more hope than a fool. A slothful man saith, there is a lion in the way, a lion is in the streets. The slothful hideth his hand in his bosom, it grieveth him to bring it again to his mouth. He that passeth by and meddleth with strife belonging not to him is like one that taketh a dog by the ears. So is the man that deceiveth his neighbor and saith, am not I in sport? As coals are to burning coals and woods to fire, so is a contentious man to kindle strife. Burning lips and a wicked heart are like a posture covered with silver dross. When he speaketh fair, believe him not, for there are 7 abominations in his heart. Whoso diggeth a pit shall fall therein, and he that rolleth a stone, it will return upon him. Amen. Last verse, ready give. A lying tongue hateth those that are afflicted by it, and a flattering mouth worketh ruin. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa salita po ng Diyos, mga kapatid. Amen. At salamat po sa kanyang pagpapala sa ating ngayong umaga, mga kapatid, na tayo po'y muli makapag-aral ng salita ng Diyos. Amen. Sabi ng verse 14, basahin natin verse 14, ready, read. As the dog turneth upon hinges, so that is not put man upon his bed, sabi ng Bible. Gaya din naman ng isang pintuan, pag yan ay may babalik yan. Diba? Yung hinges, alam pag meron siyang ang tawag noon, yung gaya, yung kapapabalik. Eh, ganun din naman daw yung isang tamad, sabi ng Bible, yung bumangon na pero babalik pa sa higaan niya. At tutulog. Parang kaninang umaga, di ba? Parang gusto pang bumalik sa higaan mo. Mga kapatid. Praise the Lord, ibinamon tayo ng Diyos, amen? At tayo pinasabay sambahan ngayong umaga, mga kapatid. At salamat po sa kanyang kabutihan sa atin. Tayo po ay makapag-aral ng salita po ng Diyos, mga kapatid, in spite of the inconvenience this morning, mga kapatid, even the whole day, because our schedule for brownout is from 6 a.m. to 6 p.m. Ako kanina ay naghahanda na. Praise the Lord, meron pong isang available din na kay Brother Giovanni na generator, pero hindi kasya, hindi kakyanin. Okay? Kasi meron pa dyan sa loob. Nanghirap po kami yung kay Switcha. Salamat sa Panginoon na kinuha namin yung Switcha, yung generator nila, mabigat. Praise the Lord, pag may maaga sa church, mga kapatid, amen? Maaga si Ken, dalawa kami nagbuhat. Tapos sumunod na dumating si Joshua, nagpabili ako ng gasolina.
Kaya kung wala pong maaga, ako lahat gagawa nun mga kapatid. Actually, nakadalawang bihis na po ako sa init mga kapatid kasi balik-balik na po ako eh. Kaya may gasolina na po ako ngayon kapatid, amen? Kaya huwag kayong magre-reklamo ngayong umaga, amen? Kung merong napagod, ako pagod na mga kapatid, nagsisimula pa lang po ako. Hanggang hapon pa ito kapatid, amen? Tapos mamaya ikaw hindi dadalo ng hapon, nakakahiya ka. Okay? Ano niyo po? Hindi di pa tayo nagsisimula, may preaching na, di ba, amen? Na-imagine ko lang kasi kapatid, paano kaya kung sa iyong kalagayan yung gano'n? Tama, makakatayo ka pa ba? Makapagtuturo ka ba? Baka sabi mo, pagod na ako, saka na ako magsisimba. Amen. Kaya kung paano natin talaga napapahalagahan yung biyaya ng Diyos sa ating buhay. Kaya ngayong umaga, kapatid, our lesson, it's all about our Bible. The origin of the Bible, part 1. So part 1 po tayo, mabutid. Actually, mahaba po itong lesson po natin to. This is just the origin of the Bible. In the whole month of August, mga kapatid, yan po yung ating pag-aaralan. 2 Peter chapter 1. Basahin po natin ang ating text ngayong umaga. 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter 1. Verses 16 to 21. Eh, basahin po natin to mula verse 16 hanggang verse 21. Andiyan lang po kayo? Okay, basahin natin ng salitan. Basahin ko po verse 16 and then till we reach verse 21. The Bible says, "For we have not followed cunningly devised fables when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of His majesty." 17. For we received from God the Father honor and glory. When He sent the voice to you, this is my beloved Son, in whom I am well. Alam nyo, para kayong hindi nag-breakfast. Okay? Actually, ako rin po, mabuti, 2 kutsara lang siguro ng kanin na kain. Kasi di ako makakain pag umaga. Tapos, 4 na piraso na pritong talong. Slice. Okay? Tapos, 1 pirasong meatloaf. Kasi maalat yung meatloaf, kaya ayaw ko din. Tapos, 1 basong kape. Amen? Tapos, maraming tubig. Magbasa kayo, mga batid, na malakas at masigla. Amen? We are reading the Bible. Amen? You ought to be excited because the breath of God, mabatid, is passing through our mouth this morning, mabatid, when we read it. Kaya nga sa ating pag-aaral, lalo nating mapalaga ng Biblia, mabatid. Sabi ng verse 18, "And this voice which came from heaven we heard when we were with Him in the holy mount." Verse 19, "Also a more sure word of prophecy, that ye take heed as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star rise in your hearts." Verse 20, "Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation." Verse 21, ready read. "For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost." Amen. At tayo po'y nagbabasa, mga batid, ay dapat may lumalabas na boses sa atin pong bibig. Because actually, you know what? The Bible is really intended to be read loud. Kaya nga ang Bible, marami po siyang mga punctuation marks. May exclamation, may question mark, may comma, may period. Because it is really intended to be read aloud, mga kapatid. Amen? Kaya pag magbabasa kayo, kahit mag-isa kayo, mga kapatid, basa kayo. Dapat hindi yung tahimik lang. Mas maganda na binabasa mo talaga para nati-check mo rin yung iyong pronunciation. Amen? Okay, the origin of the Bible, yan po yung ating pag-aaral ngayong umaga. Meron po tayong mga first time ngayong umaga. Kung meron po, ay ma-assist po ngayong umaga. Pero kung wala po, tayo po ay mananalangin. Nakilang Diyos, maraming salamat po for a great blessing that you have given to us, O God, this morning. Thank you, O God, for the whole week once again that you have guided us. You've given us, O God, what we need po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, for the right decision that you have given to your children to come to the church. Pagpapalain niyo po ang mag-araw po na ito, Lord, na ngayon pong pagpanambahan. Sa kabila po, Panginoon, ng wala pong power supply po, Panginoon, pero salamat po sa generator na ngayon pong magamit. Ang magkaroon po, Panginoon, kami ng ilaw at kaunting hangin po, Panginoon. Nadalangin ko po, Panginoon, Ama. Kaya pabigay sa amin ng pabor. Kaya maging Panginoon ng maliwalas po, Panginoon, ng panahon. Sa mag-araw po na ito po, Panginoon. Haring ito po hindi convenient po, Panginoon, sa bawat isa. Pero dalangin ko po, Panginoon Ama, na ito po gagawin po namin po para po sa inyo. It's just our privilege, O God, if we are to sacrifice this morning for our service, O God.
it is you that we will be glorifying, O God. Salamat po sa inyo pong mga salita na inyong pong pag-aaralan. Palain niyo po ang inyong pong mga anak. Salamat po sa mga maaga, even before the time na sila narito na. Mga nasa daan pa, patungo sa bahay sambahan. Ingatan niyo po sila at pangunahan, makarating din sila matiwasay. Kasama po, Panginoon, sa inyong pong pag-aaral niyo pong salita. Patawag po sa inyong pong unang pagkakasala. We love you, Lord. In all these things we pray. In Jesus' name, amen, amen. And you may be seated this morning. Maraming salamat po sa inyo pong pagtayo. At muli po, welcome po sa ating pong Sunday morning service, ay Sunday school service. Amen? Amen? Oho, pag kayo ay nag-amen, ay maiksi lang kayo ngayon. Amen? Mag-amen kayo pag maiksi. Alright. Okay, so sa ating pong introduction, meron na po kayo lahat ng acts, meron po kayo lahat ng acts. Okay, meron kayong acts ngayong umaga, meron po. Sino pong wala? Yung ganito, pakita sa kamay, sino wala para mabigyan? Dito, marami dito. Sir, pag-ibigyan po, may mga wala po dito. Pakita po yung kamay niyo po, mabigyan po ng acts yung mga wala. Okay, dito sa harap, sa likod, sa itaas, second floor. Amen. Okay, para kayo po ay meron pong gabay ng ating pag-aaral ngayong umaga at dapat meron na rin po kayong sasagutan. Okay, so let me have your attention please as I introduction of our lesson. Wala pa po yan. Pakinggan nyo lamang po ngayong umaga. The Bible is the very foundation of our faith and practice as Baptists. Ang Biblia, kapatid, ay ang pundasyon ng ating pananampalataya at practice bilang mga Baptist. Kaya nga, meron tayong kasabihan, kung yan ay doktrina ng Baptist na sa Bible. Amen? Amen? Kung wala yan sa Bible, kapatid, hindi yan doktrina ng Baptist. Because our doctrine, our teaching as Baptist, kapatid, ay nanggagaling lamang sa Biblia. Wala na pong iba. Amen? That's why we must build our wholehearted confidence in the power of this blessed book in controlling our lives. Ay dapat i-build natin, mga kapatid, ang ating pagtitiwala sa kapangyarihan ng mapagpalang aklat na ito sa pagkontrol ng ating pong buhay. Tungayan natin, sabi po ng Psalm chapter 11. Psalm chapter 11, verse 3. Sige po yung Bibles nyo, mga kapatid, sa Psalm chapter 11, verse 3. Andiyan lang po kayo? Amen. Basahin natin, read. If the foundations be destroyed, what can the righteous do? You see? Pag ang pundasyon, sabi ng Biblia, ay masira, ano magagawa ng mga matutuwid, sabi ng Bible? Saan natin ibabatay, mga kapatid, ang ating ginagawa? At ang ating mga katuruan, ang ating mga isinasagawa, mga kapatid, kung ito ay masira. Kaya nga, ito po yung inaatake ng Diablo, mga kapatid, ang Biblia na ating tangan-tangan. Inaatake niya ito, mga kapatid, upang ito'y masira, pero hindi niya kayang sirain, mga kapatid. Amen? Because this is the Word of God. Kaya having a shaky stand on the Bible will destroy our church. Kung hindi po tayo matatag sa ating pong paninindigan sa Biblia, mga kapatid, ay magdudulot ng kasiraan sa simbahan. Meron pong pagkanya-kanya, bababa, mga kapatid, ang ating standardiya, mga kapatid, at ang ating paningin, mga kapatid, sa ating pong pagsamba sa Diyos. Ngayong linggong ito, at maging sa buong buwan ng Agosto, ay ating establish, mga kapatid, ang ating kaalaman patungkol sa salita po ng Diyos. The King James Bible, by being the foundation of our church. Having a strong confidence in the Bible as a church will guarantee us a very strong and intact congregation even if we would go through tough times. Alam niyo po, ang matibay, okay? Ang ating pong malakas na confidence sa salita po ng Diyos, mga kapatid, ay magbibigay ng garantiya ng malakas na pagsama-sama, mga kapatid, ng mga magkakapatiran. Amen? Kasimbahan, kahit tayo po'y dadaan sa mahirap na pagkakataon, mga kapatid, amen? Gaya ngayon, kapatid, hindi po, sabi ko nga po, hindi po konbinyente. Pero siyempre, kayo'y nakaupo lang, ako po'y magsasalita, ako po'y lalakad-lakad, amen? Kung gaano kayo ka hindi pa konbinyente, times 5 sa akin, mga kapatid. Nagsisimula na po akong papawisan, mga kapatid. Kaya, we are just in the first hour, mga kapatid, of our service. Amen? Imagine yan, mga kapatid. Okay? Pero ganun pa man, mga kapatid, salamat po sa Diyos,
na sa mga bagay na yan ay hindi po tayo matitinag. Meron na tayong kasabihan, mga kapatid, when the top gets going, when the going gets tough, the top gets going. Amen? When the going gets tough, the tough gets going. Nanuha niyo ba yan? Ako din. Habang pahirap na pahirap, mga kapatid, ang ating pong tinatahak na landasin, ang nakapagpapatuloy, mga kapatid, ay yung mga patitibay. Yung tumitindig. Yung meron pong steadfast na puso para sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Why we have that? Because we have our strong foundation from the Word of God. The origin and existence of the Bible. Nandiyan na po yan, mga kapatid. Pakibasa niyo po para may bahagi kayo ngayong umaga. Many, ready read. Yes, mga kapatid, mahalaga na mapag-aralan po natin ang origin ng mga bagay-bagay sa paaralan ninyo. Di po ba? Pinag-aaralan kung saan nagpasimula, mga kapatid. Di ba? Ang mga kumpanya, pag kayo po'y napasok sa kumpanya, mga kapatid, during your first day, ay meron pong orientation at pag-aaralan yung origin saan nanggaling yung kumpanya. Right? Amen? Amen? Okay, mahalaga, mga kapatid, na pag-aralan. How much more about the Word of God? Even our church, praise the Lord, napag-aralan na natin yan, mga kapatid. Amen? It's all about the foundation of the Baptist Church. Amen? Ay dapat kayo po ay founded na yan, mga kapatid. Sapat na pag-aralan na natin yan the last month, mga kapatid. Okay? Ngayon naman po, it's all about the foundation of our Bible. Knowing the origin of our Bible will make us value much its preservation and purity, keeping us on the right track. Preservation and purity. Nalalaman natin, mga kapatid, ang origin, ang pinanggalingan ng ating Biblia ay lalo nating mapapahalagan, mga kapatid, ang kanyang preservasyon at ang purity, ang kadalisayan ng salita po ng Diyos. Maraming mga simbahan have departed from the faith mainly because they miss to value and protect what the foundation of their faith. Maraming mga simbahan ngayon, they swayed away. Lumalayo na sila, mga kapatid, sa nararapat na kanilang tinatahak because they swayed away from the foundation. Yung dating pinaniniwalaan na nila, mga kapatid, kanilang binabago. Napagagaya na po sila, mga kapatid, ng mga nagsipaglipa na nakaturuan, mga kapatid. The modern teachings right now. Okay? Kasi sila'y nagbabago. Nagbabago, mga kapatid, ang mga mananampalataya. Nagbabago, mga kapatid, ang mga napunta ng simbahan. Pero isang bagay na hindi nagbabago, kapatid, ang salita ng Diyos. Amen? The Word of God is standard sure. Okay? Kaya nga sila'y nagbabago kasi umalis na sila sa pundasyon. Anong ipinapalit, mga kapatid, sa pundasyon? Pera. Anong pinapalit sa pundasyon, mga kapatid? Karamihan, kasikatan. Okay? Oho, mga kapatid. Kaya pa nakakalungkot. Tuloy nga, may mga baptist ngayon, kapatid, tinatanggal nila yung pangalang baptist sa kanilang simbahan. Why? They do that. Okay? Bakit? Nila gagawin niya, mga kapatid? Sa mga kapatid, because of financial support. Tanggalin mo yung baptist dyan na, susuportahan kita. And they put down the baptist, mga kapatid. But they will say, mga kapatid, baptist kami, pero wala namang nakalagay na baptist. Right? Amen? They went out from the foundation of the Word of God. Our Bible is the finished product. Ito po yung tapos na produkto of the entire process of God giving us His Word. Kaya kung gusto nating maalaman, mga kapatid, ang nais ng Diyos para sa atin, puntahan natin ang Biblia. Ngayong araw nito, we are going to trace back where it came from before it reached our hands. Praise the Lord, mga kapatid. Tangan-tangan po natin sa ating kamay, mga kapatid, ang salita po ng Diyos. Amen? Kung wala ka pang Bible, kapatid, dapat magkaroon ka ng Bible mo. Amen? Huwag ka lang aasa, kapatid, yung pinapabasa natin yan na libre. Huwag nyo iuwi ha, kapatid. Siyempre, may mga bisita po tayo. Wala po silang dalang Bible. Kaya meron po tayo dyan mga for reading purposes lang in the church. But you must have your own Bible. Amen? So that you can bring it to your houses, to your home. Mababasa niyo po, mga kapatid, yung po yung salita po ng Diyos, kapatid. Amen? I believe, lahat ng mga nandito, may mga libro kayo sa bahay ninyo. How about the Bible? How about the Bible? Do you own a Bible? Meron ka bang Biblia? Kung meron kang cellphone ngayong umaga, mga kapatid, that is far more expensive than the Bible. Amen? Amen? Hindi ka makakabili ng cellphone ngayon 1,000 pesos. Magre-reklamo ka. Pero makabili ka ng Bible, kapatid, 1,000 pesos. Amen? Amen. Ito nga, 2,000 eh. Okay?
Oho. Pero wala nang problema yun kahit magkano presyo niya, pares salita pa rin ng Diyos. Amen? Pero pag bibili ako, gusto ko rin naman yung maayos, yung matatagal. Oho. Meron naman po yung mga taga 200 mga kapatid, pero wag galing mo lang siguro 2 months. Kasi napitilas. Pero pares salita pa rin ng Diyos yun. Pero kung magkakaroon ka na rin ng yung pag-aari ng Bible, yung maayos na kapatid. Amen? Yun po yung mga kapatid. Parang pag ikay bibili din naman ng cellphone, binibili mo yung maayos. Pag bibili ka ng Bible, ganun din. Okay? Kapatid, you must have your own Bible, mga kapatid. To start with, we really have to trace it back with respect to the source of everything, God. John 1:1 states, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. You see, even from the beginning, there was already the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi ng Bible, and that is the Lord. It pertains to the Lord Jesus Christ. Psalm 119 verse 89. Ang sabi ng Bible, Psalm 119 verse 89. Psalm 119 verse 89. Ang sabi ng Bible yan, 119 verse 89. Are you there? Ready? Basa. Forever. Alam ko nandiyan na kayo. Kasi ang tagal ng Bible niya. Okay, 118 verse 9, 119 verse 89. Ready? Read. Ngayon po, bakit ko kayo pinagbabasa? Oho. Kasi talagang kailangan nasa simbahan tayo dapat magbasa ng Bible, amen? Kaya pahalagaan natin na tayo magbasa, mapatid kayo mismo may matutong magbasa ng salita ng Diyos. The Bible says, forever, O Lord, Thy word is what? Settled where? In heaven. Ang salita ng Diyos forever, even from the eternity past, mapatid, ay ang salita po ng Diyos, mga kapatid, ay kanyang itinatag na doon sa langit, mga kapatid. From eternity past, the Word did exist already in heaven, mga kapatid. It was preserved together with its purity because its origin will not be that necessary if what we have is a contaminated Word of God. Anybody can just do and make his own version, mga kapatid. Kung hindi puro, mga kapatid, ang origin ng pinanggalingan ng ating pong Biblia, tandaan po natin po yan, ay hindi rin natin makakasiguro na ang tangan-tangan nating Biblia, mga kapatid, ay puro. Amen? Anybody can just write, anybody can just make their own version, mga kapatid, na Biblia ayon sa kanilang gusto. Praise God! Ang Biblia, mga kapatid, ay preserved ng Diyos hanggang sa ating kapanahonan, hanggang sa pagdating ng Panginoon, hanggang sa walang hanggan. Amen? Because this is the Word of God. The revelation of the Bible. Okay? Next, the revelation of the Bible. What does it mean, revelation? What does it mean, revelation? Ha? No, kaya nga, parang ginawa yung root word. Parang, from the word reveal. Reveal nga mga kapatid, the reveal. Inihayag yung mga dating nakatago. Okay? Ipinaalam sa atin yung dating misteryo at hindi natin nalalaman. Okay? Kaya na ang Biblia, mga kapatid, tandaan po natin, mababasa po natin yan ang nangyari sa nakalipas, yung nangyayari sa ngayon, maging yung mangyayari sa panghinaharap. Amen? That is a complete revelation of God. There is no longer spatial revelation nowadays. During the Old Testament and during the Bible times, mga kapatid, nung wala pa ang compiled, complete revelation of God, mga kapatid, meron yung tinatawag na spatial revelation. What are those, mga kapatid? Dreams. Dreams. Ay mga propeta nung araw, o sila yung mga lingkod ng Panginoon, pag sila'y managinip, meron pong ibig sabihin. Pero pag ikaw, pag nanaginip ka, kapatid, gutom mo lang yan, amen? Huwag kang magtawag ng kobrador. Walang ibig sabihin yan, kapatid. Yan po yung mga iniisip mo, pinagkakabalahan mo sa mag-araw. Okay? Kaya during your pagtulog, mga kapatid, ay yan po yung mga umiikot sa iyong isipan. Kaya nga, kung ikay soul winner, mga kapatid, mananaginip ka, nagsusoul winning ka. Many times, mga kapatid, nagsusoul winning ako pag ako'y nananaginip eh. Minsan, tatanggap na, magigising ako. Pero, babalikan ko, tulog ako ulit. Kasi hindi pa siya save eh. Kailangan balikan. Special revelation through dreams, yung tamim, yun. Ano isa? Tamim and
Yung sinusuot ni Aaron, mga kapatid. And even, yun, nangungusap ang Panginoon sa kanila. Si Apostol Pablo, kinausap ng Panginoon ng ating Panginoon Yesu. That is a special revelation. Amen? Pero ngayon, kapatid, tandaan po natin, Lord, kausapin niyo po ko, Panginoon. Basahin mo ang Biblia. Amen? Basahin mo ang Biblia para kausapin ka ng Diyos. Yan na po yung kumpletong revelation ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen? God always wanted to reveal Himself to man. Nais ng Diyos na nais ipahayag ang kanyang sarili sa tao. But there was no way that a holy man can have a constant and direct fellowship with the sinful man. Kaya nga nung nilalang ng Diyos ang tao, kapatid, perfect. Kaya nilalang ng Diyos perfect. Mga kapatid, what does it mean perfect? Perfect. Inosente, mga kapatid, ang tao, walang kaalam-alam sa kasalanan. Kaya nga, they have a sweet fellowship with God. That's why God can just communicate with man, and man can communicate with God directly, mga kapatid, during those times. But when men fell to sin, mga kapatid, nagkaroon po ng barrier ngayon sa tao. Because of sin. Kinais ng Panginoon Yesu bilang kanyang sarili, and he cannot do that because He is a holy God. Reveal pa lang po yung nawawala, parang magdudrawing na kayo dyan ng Garden of Eden. Okay, reveal na po sa simple man, mga kapatid. As such, dahil dyan, mga kapatid, as such, He revealed Himself to us through His Word. Sa pamamagitan ng kanyang salita, inireveal niya sa atin ang kanyang sarili, mga kapatid. Okay? Kaya gusto nating malaman ang kalooban ng Diyos, puntahan natin ang kanyang salita. Deuteronomy, sabi ng Bible, 29:29. Deuteronomy 29:29. Word lang po yung nawawala doon, His Word, capital W. Capital po yun na yung word. W-O-R-D. 29 verse 21, 9 ng Deuteronomy. Are you there? Okay, ready? Basa. The secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Sabi ng Bible, mga sikretong bagay, kapatid, ay sa Diyos yan. Huwag na nating alamin kung secret nga eh. Amen? Kaya sabi ng Bible, but those things which are revealed, sabi ng Bible, yun po yung kailangan nating pag-aralan. Ito po yung salita ng Diyos, kapatid. Amen? Okay? Marami po yung maraming mga tao ngayon, napapakialaman pa nila yung mga bagay-bagay na hindi na dapat nila kailangan pakialaman pa. Pero ang Biblia, ayaw po nilang pakialaman, ayaw nilang alamin kung ano po yung kapahayagan ng salita po ng Diyos. Okay? Kaya maging mga reliyon, mga kapatid, alam niyo po, ang Biblia sa kanila ay kulang pa. Kaya meron po mga complement. Kaya meron po sila mga supplemental readings kapagkat incomplete pa ang Biblia sa kanila. You see? Gaya ng tawag dito? Ng Mormons. Mamoron tayo. Mga Mormons, mga kapatid. Hindi lang po Biblia ang gamit po nila. Kaya meron po silang tinatawag na Book of Mormons. Meron pa silang Book of Mormons. Kasi bakit? Kulang daw nga ang Biblia. Alam niyo po ba, meron po silang basihan nasa Bible. Alam niyo po Bakit daw sinasabi nila kulang ang Biblia? Kaya nga, natong si Prophet Moriones, okay, nang siya po'y nandoon, mga kapatid, at naghahanap, at meron siyang nakitang scroll, mga kapatid, sa Dead Sea, at sabi niya, ito yung nawawala. Ito yung nawawala. Ito yung hindi pa nakalagay sa Biblia, sa Old and New Testament. Nilimbag nila, ginawa nilang Book of Mormons. May basihan sila. John chapter 21, linan niyo po. Ito yung basihan nila, mga kapatid. Sa Bible. Kaya minsan, may isang araw, mamit nyo sila, sabi nila, alam mo ba kulang pang Biblia? O, maniniwala ka. Kasi bakit? Ito sasabihin sa iyo. Wala ito sa lesson natin, dinagdag ko lang. Dumating lang sa aking isipan. Sabi ng Bible, are you there? John chapter 21, verse 25. Okay, basahin natin John 21, verse 25, and ready, read. And there are also many other things which Jesus did. Now, which, if they should be written, everyone, I suppose,
that even the word itself could not contain the books that should be written. Amen. Naunawan niyo po? Marami pang mga ibang bagay na ginawa ni Jesus, sabi ng Bible. Na kung saan, pag ito ay naisulat, ay hindi magkakasya ang buong sanlibutan. Sabi ng Soliwan, amen. So, ibig sabihin, meron pa. Right? Amen? Amen? Kaya kung isulat, sabi ng Bible, marami pa siyang ibang bagay na ginawa. Okay? Kaya ibig sabihin, mga kapatid, meron pang mga hindi na isulat kasi marami pa daw ibang bagay eh. Kaya yun po yung Book of Mormons. Okay? Yun po yung mga nawawala na hindi nakarecord dito. Kaya nandun, makikita yung ibang ginawa ni Jesus. Di maniniwala ka na, di ba? Tama? Ay, oo nga, ano? Naniwala na kayo, amen? Naniwala kayo, may mga marami pang bagay na ginawa ng Panginoon na wala sa Biblia? Naniwala kayo? Naniniwala kayo? Oo, nasa Bible eh. Meron nga eh. Kaya nga marami pang mga kasulatan nawawala. Nahanap nila yung isa. Book of Mormons. Kaya tama sila, tama? Mali tayo, tama? Nasa palagay ninyo, ano? Lipat na tayo? Mas malaki simbahan nila dyan, malapit lang, walking distance. Amen? O, kapatid, yan lang din po kapatid ang explanasyon. Sabi ng Bible, unawain natin na, kaunting English lang naman ito, maunawaan natin. Sabi ng Bible, and there are also many other things which Jesus, marami pang mga ibang bagay na ginawa ng Panginoon. Sabi ng Bible, which if they should be, sabi ng Bible, the which it should be written. Naisulat po ba? Naisulat po ba? Hindi. Sabi ng Bible, kung naisulat lamang, sabi niya. So, ibig sabihin, hindi naisulat. Amen? Ano ka makakatagpo ng isang bagay na hindi naman naisulat? Amen? May bilin ako dyan. Umalis yung nanay. May bilin ako dyan. Gawin mo ha. Punta mo dyan. Meron akong inilagay dyan. May binilin ko. Nakalagay dyan. Okay? Saan ko? Nandyan. Okay? Meron akong ginawang bilin dyan. May sinulat po ba kayo? Wala. Wala. May matatagpuan ka ba? Nawa niyo po. Nasabi ng Bible, mapatid, kung naisulat lamang. So, ibig sabihin, hindi naisulat. Amen? Bakit? Kasi nga sabi ng Deuteronomy 29:29, yung sikreto sa Diyos yun, alamin mo na lang pagpunta mo sa langit, kapatid. Amen? Gusto mo na malaman ngayon? Gusto mo na malaman? Mulipat pa rin natin. Masyado kang excited. Di ba? Sapat na ito, kapatid. Kompleto na ito, kapatid. Amen. Yung mga bagay na lamang na para sa ating kapatid ang ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? Amen. O, gaya ng mga Katolik, ang sabi nila, okay, hindi naman kami sumasamba ng rebulto eh. O, di ba? Palusot nila ngayon, hindi naman daw sila sumasamba sa rebulto. Tama, amen? Eh, ba't nyo pinaposisyon? Pakialam mo. Okay? Hindi naman daw sila sumasamba. Pero ano ba sabi ng Bible? Thou shalt not make any graven image. Amen? Ang sabi ng Bible, huwag kang gumawa ng anumang bagay na inanyuan sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng dagat, sabi ng Bible. Sa impapawid ni lahat ng Diyos. Amen? Ang sabi ng Bible, huwag kang gagawa. Hindi, ang dami nilang ginawa. Okay? Sabi ng huwag gumawa gumawa pa. Naunawan niyo po yung kapatid, amen? Ganun din. Ang sinasabi ng mga Book of Mormons, wala na nga Tapos sila'y nakapaghanap ng wala. Kaya burak ang nahanapan po nila, mga kapatid. Okay? We have already the complete revelation of the Word of God. Amen? What the things God already wanted us to know, kapatid, it is already in the Bible. We need to read it. We need to study it so that we may know the perfect will of God in our lives. Verse 21 in our text verse, mabotid sa 1 Peter or 2 Peter chapter 1 verse 21. Ano po sabi ng Bible sa 2 Peter chapter 1 verse 21? 1:21. Ready, basa. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. This affirms how the Bible was revealed to man. God spoke while the holy men inspired by the Holy Spirit wrote what God revealed to them, mga kapatid. Amen?
Kaya nga makita po natin mga kapatid sa ang Diyos. Ayan, sa mamaya makikita po natin sa ating pagpapatuloy. Okay? So let's just read mga kapatid. Introduction pa lang po yun mga kapatid. Kaya tingnan natin yung objective of our lesson. Basahin niyo po. First objective, ready, read. Primarily aims to show us the origin of the Bible and its revelation to man. So pag-aralan po natin yung origin ng Bible, mga kapatid. Okay? Mahalaga yung original, amen? Sabi ng senador, amen? Mahalaga daw yung original. Okay? Nagpasa naman ako ng aking counter affidavit. Sabi niya, nandito yung original. Paano binasa? Nasa kanya yung original, right? Amen? Mahirap yan ito, nawain yun. Okay? Siguro daw lawa ang original. Next, sabi ng Bible. Next, ready read. This lesson aims to make us see the meticulous preservation of God for His Word so as to provide us a pure and unadulterated Bible. Makita po natin yung meticulous, mga kapatid na pag-preserve ng Biblia. Alam niyo po ba pag kayo po'y kakain sa isang fine dining restaurant, you are pretty sure mga kapatid, magbayad ka man ng malaki, sigurado kayong pagkain mo, sigurado talaga, right, amen? Malinis, yung surroundings na lang. Pero kung kakain ka lang naman din sa kanto-kanto, mga kapatid, sa trutro, huwag ka masyadong maging delikadesa, kapatid, amen? Amen? Kung magreklamo, kung may mga kwan po doon, ibis-ibis, kung meron po mga langaw-langaw, amen? Kasama yan sa Ricardo, amen? Kasama yan sa pinayapan mo. Sabi niyo po ba, sigurado na yung Biblia kasi bakit? It is really very meticulous, kapatid. It needs preservation and it needs inspiration, amen? Kaya nasa atin ngayon. And lastly, our lesson, ready read. Our lesson aims to encourage us to spread the message of the Bible so that it will not be wasted and just be left unprofitable. We have to share it. We have to use it. The Bible, mga kapatid, is not intended to be put in the shelves. To be displayed, mga kapatid. The Bible is intended, mga kapatid, to be shed in our hearts. And we need to share it. Kailangan nating may pahayag, mga kapatid, sa tao. Number 1 of our lesson, the purity of the Bible was preserved in its inspiration. The purity of the Bible, ang kadalisayan ng Biblia ay napreserba, kapatid, sa kanyang inspirasyon. Inspiration refers to the way which God gave us the Bible. Na makita po natin, kapatid, inspiration is not in you. It is early as the creation of man. In Genesis chapter 2 verse 7, during the creation, nung nilalang ng Diyos ang tao, mga kapatid, mula sa alabok ng lupa, ay pinorma, mga kapatid, ang katawan ng tao. Amen? May buhay na ba? Wala pa. But God breathed to His nostril, mga kapatid, the breath of life. And it became nagkaroon ng buhay. The breath of God gave life. Amen? That's inspiration. Okay? Yung hininga ng Diyos. Kaya nga ang Biblia, kapatid, may buhay kasi bakit? Ang Biblia, hininga ng Diyos. Amen? Nagsalita ang Diyos. Okay? Kaya pag ikay nagsalita, may hinga na lumalabas. Amen? Mayroong magsalita pag hindi ko may hinga. Tama? Okay? Kaya itong Biblia, kapatid, this is God's breath. That what it means, inspiration. God's breath. Sa Greek, mga kapatid, Grego, salitang Grego, bago di man natin naunawaan, pero salitang Grego, ang ibig sabihin, ang katapat ng inspiration is theopnostos. Yan. Theo means God, noctus means breath. God's breath. Kaya kayong mga kabataan, sinasabi nyo, nai-inspire ako sa kanya. Inspired akong pumasok kasi lagi ko siyang nakikita. Wow! What inspiration is that? There is only one inspiration, the Word of God. Kaninong hininga yan? Na-inspire ka kung kani-kanino? This is the only inspired, the Word of God. That what it means, inspiration, kapatid. Hininga ng Diyos, mga kapatid. Amen? Kaya ang hininga ng Diyos, ang tao ay nagkaroon ng buhay. Kaya ang Biblia ito, kapatid, nagbibigay ng buhay. Amen? Okay? Nagbibigay ng buhay. It is spiritual, the words of life. Kaya nagkaroon tayo ng pag-asa ng buhay ng walang hanggan. Dahil may pangaral sa atin ang salita po ng Diyos. There are 5
kinds of inspiration. Alam niyo ba, pinag-aralan namin sa Bible College daw isang taon, tuturo mo lang sa ng isang buwan, libre, walang bayad, amen? Pero mamaya, kung gusto niyo mag-abot mamaya, okay lang din naman. Medyo lang. Okay, mayroon tayong 5, mga kapatid, na types of inspiration. Letter A, the what we call confluent. Confluent inspiration. Confluent inspiration then means that the scriptures are a product of two agents. Dalawang instrumentality ang ginawa po ng Diyos para mapasa atin ang Biblia. Human and divine. Ang tao at ang Diyos. Both have a part to do. Ang sabi ng Biblia sa 2 Peter chapter 1, ulitin natin ulit pagbabasa, verse 21, the Bible says, read, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. You see, sabi ng Bible, ang Diyos gumamit ng mga inspired men, mga holy men of God. And as the Holy Spirit speak unto them, they write down the Word of God. Amen? Kaya makita po natin mga kapatid yung two agents. Divine authorships, human penmanship. Ang may akda ng Biblia ay ang Diyos, hindi ako, kapatid. Amen? Pero ang ginamit niya magsulat, tao. Amen? Amen? Bakit tao ang ginamit niya magsulat? Kasi ang magbabasa, tao. Kasi pag ang nagsulat diyan baka, kapatid, hindi mo maunawaan. Lalo tayong hindi maniniwala na salita ng Diyos yun. Tama, amen? Ano yun? Buko naman, mo. Eto. Okay, Dan, nagsabihin kami, bago kami din sa may tapat ng SM dyan. Meron isang matanda, nakaupo sa harap ng kanyang tindahan. May kasama rin siyang kausap niya. Mamarates sila, mga lolo. Sabi ko ay, mangyari nga po, talo ko muna po yung pag-uusap. Mag-share lang po ko sa inyo ng gospel. Mula sa salita po ng Diyos. Sabi niya, matanda niya po naniniwala yan, gawa lang ng tao yan. Sabi niya sa akin. Ganun po ba, Tay? Tay, sabi ko sa niya, alam niyo po ba, bakit ko inagalang kayo? Hindi ko naman kayo kamag-anak. Turo kasi yan ng Biblia na dapat igalang mga matatanda. Kaya kung hindi kayo naniniwala dito sa Biblia, Tay, sabi ko, huwag kayong magagalit isang araw, babastusin kayo ng inyong mga apo. May tindahan po kayo, di po ba? Sabi ko, Tay, di ba ayaw niyo po na kayo pipagnakawan? Huwag rin po kayong magagalit isang araw may magnanakaw sa inyo. Kasi bakit? Ang nagturo para na bawal magnakaw, Biblia. Sabi ng Bible, thou shalt not steal. Kaya huwag po kayong tatawag-tawag ng barangay o ng pulis isang araw pag kayo po'y pasukin sa bahay ninyo. Kasi ang may turo na huwag magnakaw, Biblia. Tapos sabihin nyo, ayaw nyo maniwala. Alam nyo po, tumalima po siya. Sinirang ko tumanggap. Amen? Tumanggap. Ay, matao, kalusot lang nila. Wala pa naman silang alam sa Biblia. Right? Amen? Amen? Wala pa naman silang alam sa Biblia. Sasabihin na nila, gawa lang yan ng tao yan. Tay, nagtitinda ka sardinas, kaninong gawa yan? Di ba tao din? Eh, ba't mo tinitinda? Hindi ba't nagbabasa din kayo ng dyaryo? Eh, sino ba may gawa dyan? Di ba tao? Eh, tapos pagdating sa Biblia, ayaw mong paniwalaan dahil sabi mo gawa ng tao. Hindi po ito gawa ng tao, kapatid. Gawa ito ng Diyos. Amen? Ang ginamit niyang panulat, mga kapatid, ay ang tao. Kaya ginamit niya yung style ng mga tao, mga kapatid, na nagsulat ng Biblia. Kung ano yung style nila, ginamit niya ng Diyos. Pero napanatili yung esensya, napanatili yung nais ng Diyos na iparating sa tao. Parang ballpen yan, may iba't ibang klaseng ballpen. May signing pen, merong lapis. Mga iba't ibang klase ng panulat, I should say. May lapis. May pentel pen. Merong broad, merong ano yan, fine. Tama? Fine. Amen. At yung mga una, yung ginagamit nila mga pang-pluma, kapatid, di ba? Yung ginagamit ng serisal. Tama? Amen? Pero pag magsusulat ka, ilalagay mo yung pangalan mo, mga kapatid. Arnel. Yan. Yan pagbabasahin mo, kapatid. Pag broad ba yan? Yun pa rin ba ang basa? Yun pa rin ba ang basa? Kalimutan ko kasi ng sample para maunawan yung sinasabi ko eh. Okay? Pag fine po ba? Arnel, ang sinulat ko, mababasa ko pa rin ba? Arnel pa rin? Amen? Hindi mo nagbabago. Kanya lang, iba't iba yung style niya. Right? Amen? Ganon din ang Bible. Makita natin, iba't iba yung style ng pagsulat. Pero pare-parehas, mga kapatid, ang pinapatungkulan. Amen? Pare-parehas ang mensahe. Walang pagtatalo-talo, mga kapatid. Kaya pag-aralan natin sa susunod yan. Kaya dito muna tayo sa inspiration. Number 1. Okay?
Divine, God authored the Bible. Ang Diyos ang may akda ng Biblia. There is no problem for the divine authorship because God is perfect. And everything He has ever revealed to man will always be perfect, mga kapatid. Number 2, human. God used man to write whatever He wants to reveal to man. They were not mechanically dictated but were inspired by God. Okay, hindi ko sila mechanically dictated. But they were inspired by God. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction unto righteousness. You see, napapakinabangan. Okay? Sapagat ito po ay authored ng Diyos, mga kapatid. God used their styles in writing to deliver His message. A man who writes with different pens, God is the man, and the writer, God is the one, mga kapatid, who use them. Or God is the man, and the writers are the pen. Okay? Parang ganito, pag ako kayo magsusulat. Di ba? Pag ako kayo magsusulat, mga kapatid, yung isinulat ko, kapatid, kaninong mensahe? Yung ballpen ba o ako? Ay, may mensahe yung ballpen. Sino bang nagsulat? Ako, kapatid. Pero gumamit ako ng panulat para maibigay, mga kapatid, yung mensahe. Amen? Ganun ang Diyos. Kasi hindi natin pwedeng kausapin ng Diyos, kapatid, personal eh. Because He's holy, mga kapatid. That's why He used the Bible, mga kapatid, in order to speak to us. Amen? Nauunawa niyo po? Yung pala yung unang bahagi ng inspiration, confluent. Na ibig sabihin ng confluent, mga kapatid? Divine. Inspiration na lang pinag-aaralan natin, kapatid. Part of, types of inspiration po ito, okay? Divine authorship. Ibig sabihin, ang Diyos ang may akda. And human penmanship. Ang nagsulat ang tao, pero may akda ang Diyos. Amen? Kaya ngayon, binabasa natin Peter, ang nagsulat si Pedro, pero ang may akda ang Diyos. Amen? Ang Diyos, mga kapatid, ang siyang nagdikta sa kanila para isulat. Kaya nga mababasa niyo, mga kapatid, makikita po natin, pati kasalanan nila, inilagay nila. Kasi bakit? Hindi nila pwedeng hindi may ilagay. Sabi ng Diyos, isulat mo. Alam mo ba si David, kapatid, nanilip? Nakakahiyang kasalanan ni David, nanilip. Dakilang hari, mga kapatid, ha? Pero makikita mo sa Bible, mga kapatid, gumawa siya ng kahiyang kasalanan. Pero sabi ng Diyos, isulat mo. Lord naman, kakahiyan ng pag-uusapan pa nila ako. Isulat mo. Nanawa niya yan, amen? Pag ang tao gumawa ng biography, ang ilalagay niya lang yung napakaganda, hindi niya ilalagay yung iskandalo niya, amen? Mga politiko, pag maggawa ng biography, hindi nila ilalagay mga kapatid, di ba? Pag meron pong eleksyon, nakalagay yan lahat yan ng kanilang mga paraphernalia, lahat ang gaganda, hindi nila ilalagay yun kung ilang maleta ang ginawa nila, amen? Kasi sarili lang nila yun. Pero ang Diyos, ang salita ng Diyos, hindi. Kaya maging ang kasalanan ng tao nandyan, kasi ang Diyos ang may akda, kapatid. Amen? That's what it means, confluent inspiration. Okay? Letter B, verbal inspiration. Verbal inspiration. Ano sabi ni Matthew chapter 4, verse 4? Sabi ng ating Panginoon Jesus Cristo, as it is written, what? Man shall not live by bread alone, but by every word of God that proceeded out from the mouth of God. Proceeded out from the mouth of God. Every, sabi ng Bible. What does it mean? Every. Inspirations goes beyond the concept and messages. Hindi lang po yung konsepto o yung mensahe ang inspired. Bawat salita ng Diyos is the very word of God. Amen? Bawat salita. Kaya nga pagbasahin natin, namnamin natin, sapagat yan ay salita ng Diyos. Amen? Kaya hindi tayo pwedeng magdagdag at magbawas. Kasi bawat salita, kapatid, yan po ay dumaan, mga kapatid, sa hilinga po ng Diyos. That's what it means, verbal. The very words of the Scriptures are God's word, mga kapatid. Amen? Hindi lang po yung concept. Kaya yan po yung paniniwala, mga kapatid, ng mga gumagawa ng mga perversion of the Bible. Kaya marami po mga iba't ibang version ng Bible, mga kapatid. Kasi bakit? Yung concept lang naman daw ang inspired. Yung mensahe lang naman ang mahalaga daw. Okay? No. Every word of
God, sabi ng Bible, is the Word of God. Amen? Bawat salita. Maging yung salita ng Diablo, kapatid, salita rin yun ng Diyos. Di ba yan? Sa Matthew chapter 4, di ba nagsalita ang Diablo? Tama, amen? Amen? Kausap niya ang Diablo, tama, amen? Pero yun din ay sinalita rin po ng Diyos. Okay? Siya po kasi ang nagpa-record. Ano naman niya pa? Kaya maging yung mga pangalan na hindi mo mauuna-unawaan, mga kapatid, sa Biblia, salita rin yun ng Diyos. Amen? Minsan, pag nagbabasa ka ng Biblia, ano ba ito? Mga pangalan ba ito? Sige na. Nakapa. Ang haba ng mga pangalan. Ayan. Miskip na din, di ba? Salita pa rin yun ng Diyos, kapatid. Amen? Yan ibig sabihin ng verbal. Okay? Bawat salita. Okay? Letter C. Letter C. Plenary inspiration. Plenary. Ano ibig sabihin ng plenary? Inspiration is true to all parts alike. Sabi ng plenary, inspiration is true to all parts alike. Our main text reads all Scripture. In other words, all parts of the Word of God cannot be set aside. There is no such thing as one verse is more inspired than the other. Parang ito yan, kapatid, ng plenary inspiration. Yung John 3:16, mga kapatid, amen, the context of the Bible, alam po natin yan, di ba, amen? Hindi po yun man inspired, mga kapatid, sa Malakay 3:10. Parehas po yun, mga kapatid, ang kanyang ito po yung salita po, ito yung ng plenary. Okay? Pantay-pantay, mga kapatid. Okay? Meron pong mas mahalaga. Naman niyo ba? Mas mahalaga yung John 3:16, mga kapatid, kesa yung Malakay 3:10. Naman niyo po? Amen? Parang ayaw niyong pumayag, ha? Amen. Sinabi ko na mas mahalaga yung John 3:16. Ibig sabihin, mas mahalaga yung kaligtasan ng tao ng kanyang kaluluwa sa puwi ng impyerno. Amen? Ngayon, kahit kuripot yan, kapatid, kung saved na, sa langit yan pupunta. Amen? Pero tandaan po na ibig sabihin ng plenary. Okay? Hindi ibig sabihin dahil mas mahalaga yung John 3:16, mas inspired yun kaysa Malakay 3:10. Parehas, mga kapatid, na salita po ng Diyos. Amen? Kaya there's no such thing, mga kapatid, that the one verse is more inspired than the other. That's what it means, plenary. Okay? Naunawa niyo po, nakukuha niyo po. Sabi natin, ang aking memory verse ay ito kasi mas inspired dito. Hindi, walang ganun. Walang ganun sa Bible, mga kapatid. Okay? Pare-parehas po yan. All Scripture, sabi po ng Bible. Letter D. Letter D, mga kapatid. Basahin lang po natin ito, Hebrews chapter 6, verse 18. Hebrews chapter 6, verse 18. Amen? Ay po ba'y masaya pa, amen? Ay, getting hot na, amen? Aga pa. Okay, kakayanin natin yan sa tulong ng Diyos, mga kapatid. Sabi ng Bible 6:18, are you there? Ready, basa. That by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. Sabi ng Bible, that two immutable things. We have the Old Testament and the New Testament in which it was impossible for God to, imposible sa Diyos ang magsinungaling. God cannot lie. Hindi siya tulad ng tao magaling magsinungaling, but God cannot lie. Kaya ang salita po ng Diyos, mga kapatid, walang kasinungalingan. Amen? Purong katotohanan lamang. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Pawang katotohanan lamang. Actually, ang Bible yun, hindi yung istasyon ng telebisyon. Amen? Hindi totoo yun, mga kapatid, wala silang kinikilingan. Okay? Ang tao, tanda natin, lagi may kinikilingan yan. Amen? Pero ang Diyos wala. God cannot lie. What does it mean, mga kapatid? Inerrant. Inerrant inspiration. Inerrant. Okay? Ano ba yun? Double R ba yun o single R? Tatluhin mo na lang para sigurado. Inerrant inspiration. I-N-E-R-R-A-N-T. Kasi dapat correct tayo eh. Inspiration means that the Bible was written down correct in every detail. It is correct in every detail. Mababasa niyo pa rin yan sa Titus 1:2, Numbers 23, verse 19. Basahin niyo na po sa bahay-bahay niyo. Sabi mo po, dapat magkaroon kayo ng Bible. It is without record in its recording. Walang
error. Walang pagkakamali, mga kapatid, sa recording ng Bible. Amen? Okay? Isang araw, may makita ka dyan, maling spelling, kapatid. It's not the Word of God ang nagkamali. It is the publication. It is the publication. Amen? Ay, may puli. Ay, publication. Kasi ang tao na print yan, mga kapatid. Amen? Kaya nga, makita po natin, dapat mag-ingat tayo. Sabi ko nga po sa inyo, kapatid, ang Biblia nating tangan-tangan. Okay? Dapat siguro din natin talaga na King James po yan, mga kapatid. Amen? There is no error in this recording. Okay? Hindi po nagkamali. Meron pong tinatawag na seemingly contradiction. Seemingly lang. Para bagang. Nakita niyo po yung binasa natin kanina, meron pong seemingly yan. Proverbs meron pong seemingly contradiction. Ako nga nagtatalo. Proverbs, ano yung binasa natin kanina? Nakita niyo po yan, yung Proverbs chapter 26. Sabi ng Bible, verse 4. Nagbasa pa kayo nila sa Proverbs, sama, amen? Tinan niyo po. Ito po yung tinatawag na seemingly contradiction. Alright? Verse 4. Answer not a fool according to his folly, lest thou also be like unto him. Huwag mong sagutin ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan, baka maging tulad kang mangmang din, maging mangmang din. Pero tingnan niyo po sa verse 5, kinontra niya agad-agad. Verse 5, read it. Answer a fool according to his folly, lest he be wise in his conceit. Ano ba talaga? Sagutin ko ba o hindi? O di ba? Nagtalo na siya, di ba? Tama, amen? Sabi ng mga tao, kita mo yan, Bible niya, halasala, hindi pa lumalayo yung verse, may sala na agad. Ano sinasabi niya? Prinsipyo, kapatid. Kapatid, kung meron kang kausap na mangmang, kapatid, do not go down to their level. Amen? Pag pinagmura-mura ka, kapatid, huwag mo din mura-murahin. Magiging kagaya ka na nila, sabi ng Bible, amen? Nakunawa niyo po yun, okay? Maging kagaya ka nila, sabi ng Bible ko, kung you should not go down to their level. Mura-mura ka, mura-murahin mo na rin. Okay? Kaya sabi ng Bible, answer not a fool according to his folly. Sabi naman sa verse 5, answer a fool according to his folly. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Baka isipin niya, siya'y marunong sa iyo. Paano naman yun, mga kapatid? Kailangan ng discretion yan. Kailangan ng wisdom. Kailangan talaga ng wisdom galing sa Diyos. Gaya ng Jehovah's False Witnesses. May kausap ako, abay pinipilit nila. Kahit wala, daw impyerno. Ang pag-asa lang nila dito sa lupa. Sabi ko, ang pag-asa ko lang, sino lugi sa akin? Ikaw lugi. Ngayon na lang, sabi ko sa kanya, paano mo sagutin, mga kapatid, ayon sa kanyang kamammangan. Ganito na lang, sabi ko sa kanya. Ganito na lang, hindi ka naniniwala sa impyerno? Sabihin natin walang impyerno. Sabihin natin walang impyerno. Walang mawawala sa akin, wala palang impyerno eh. Pag mamatay man ako, wala akong pupunta ang impyerno kasi wala palang impyerno eh. Ayon sa inyong paniniwala, tama, man? Pero sabi ng Biblia may impyerno, lugi ka. Kasi bakit? Isang araw na sa impyerno ka na, wala ka ng pag-asa. Mas maganda pag-asa ko, langit ako, ikaw sa impyerno. Naunahan niyo ba yan, man? That's how you answer it according to his holiness. At least, mabuti na ba? Nilatag ko lang naman yung paniniwala niya eh. Hindi ako nakikipagdebate. Iniiwanan ko lang, binibigyan ko lang, pagandahan tayo ng pag-asa. Pinag-uusapan natin pag-asa, pagandahan tayo. Anong pag-asa mo? Lupa? Ako, pag-asa ko langit. Ano mas mataas? Lupa o langit? Hindi na. Kung lilipat ako, sabi ko, dapat dun sa mas maganda. Ikaw dapat ang lumipat sa aking pag-asa kasi pag-asa ko langit. Amen? That's how you answer it. Kaya kailangan ng discretion. Yun po yung sinasabi ng Bible. Kaya hindi po yung contradiction. Amen? Kaya nga, kulang lang talaga sila ng wisdom, kapatid. Because there is no error in its recording. And lastly, kapatid, sabi ng Psalm 119 verse 160. 119 verse 160, last part na po ng ating lesson. Kanta lang po yan, mga kapatid. Part 1. Kaya mas exciting sa part 2, kaya huwag kayong mawawala. Amen? Next week na po yun. 119 verse 160. Andiyan na po kayo? Basahin niyo po already. Basa. Thy word is true from the beginning. In every one of thy righteous judgment, what? Endureth forever. Do you see that, mga kapatid? In every one of the righteous judgments endureth forever. Thy word is true. From when? From the beginning. Mula sa pasimula, mga kapatid, totoo ang salita po ng Diyos. What does it mean? Infallible inspiration. Infallible inspiration. Yan. Triple L na yan. Bahala ka na lang kung saan mo ilagay.
Infallible inspiration. Inspiration ensures true and infallible teachings, mga kapatid. It is true, mga kapatid. Totoo. Walang halong kasinungalingan. There is no error in its teachings. There is no error in its teachings. Walang pagkakamali, mga kapatid, sa kanyang katuruan. Kaya nga mapanghahawakan natin ang katuruan ng salita ng Diyos. Amen! It is profitable for doctrine. Sabi ng Bible, mapapaginabangan natin sa katuruan ang salita po ng Diyos, mga kapatid. Amen? Maraming mga nagsilabasang aklat, mga kapatid, ng tao. Pero batay lang yan kanilang mga human philosophy and human psychology, mga kapatid. But we have the proven, we have the perfect, we have the pure, we have the infallible Word of God. Amen? Kailangan natin ng katuruan dito tayo sa Biblia, kapatid. Ang sabi ng Bible, Proverbs 22 verse 6 sa mga bata, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ang sabi ng asawang lalaki, husband, love your wife. Kaya kung ang asawang lalaki may takot sa Diyos, may takot sa salita ng Diyos, hindi yan magmamahal ng asawa ng iba. Amen? And wives, submit unto your own husband. Kaya magbabasakog ka sa iyong sariling asawa, sabi ng Bible, and children, obey your parents in the Lord, for this is right. You see, mabatid, mapanghahawakan natin ang katuruan because it is infallible. Amen? That's the 5 types of inspiration. You see how ridiculous it is? Nasa unang bahagi pa lang tayo, mga batid. Nasa first part pa lang pa tayo. Meron pa itong 2 punto, mga batid, nating pag-aaralan next week. So praise the Lord, mga batid, amen, for the inspiration of the Bible. Confluent. What does it mean, confluent inspiration? Divine authorship and human penmanship. And then, verbal inspiration. What does it mean, verbal? Lahat ay salita ng Diyos. From the beginning, sabi ng Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Even from the last part of Revelation, sabi niya sa huli, amen. Okay, and then the plenary. What does it mean, plenary? Yung pagka-inspire niya, kapatid, true to all alike, mga kapatid. Pare-parehas ang pagka-inspire. Okay? Equal. And then the inerrant. What does it mean, inerrant? Without error in its recording. Ay, hindi ito pirated, kapatid. Amen. Okay? Kaya without error in its recording. Pag pirated yan, kapatid, di ba? Dati, di ba? Pag bibili ka pirated. Okay? Tumatalon, mga kapatid. Magawa Muslim, amen. Galing SM sa Muslim. And then letter 8, infallible inspiration, amen. Without error in its, kita nyo yan, meron na kayong 1 cent sa Bible College. Kaya isang oras lang tayo, mga kapatid. Alright. Amen. May question po kayo? Any question? Sino ba may tanong? Kung wala kayong tanong, ay naunawan niyo po yung lesson natin, amen. Ano ibig sabihin ng inspiration? God's breath. Hininga ng Diyos. Kaya ito'y hininga ng Diyos, kapatid. Kaya ito'y hindi mabaho. Yung hininga natin na mamaho. Pero ang salita po ng Diyos, hindi. Kasi ito po'y hininga ng Diyos. Amen? Ay, kailangan nating basahin natin sa buhay. Tayo po'y magsitayo. Tayo po'y manalangin na bilang Diyos. Salamat po sa first part of our lesson. It's all about the origin of the Bible. Thank you, God, for your word that we have in our hand today. The complete revelation of God to men po, Panginoon. Salamat po sa inyo pong pagpapala sa bawat isa at pagpatuloy po sa aming pong pagpapatuloy na pag-aaral. At palayan niyo po kayong pong break. Bless po kayong morning service. Give us our sins and our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. Break time po tayo, mga kapatid. Balik po tayo ng 9:15. 9:15. At wala naman kayo ibang lugar na pupunta. Huwag na kayo pupunta sa miss, ha? Baka magpaparating tayo sa miss. Okay. Kapi-kapi muna kayo para masyado lalo.